Hi guys, welcome to my video. Ang tatalakayan natin sa video ito ay kung paano tawagin yung mga unclean spirits na kapangyarihan ng mga mangkukulam. Kasama na rin sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano tawagin yung mga demons na natitirang kapangyarihan ng mga mangkukulam. Itong mga demons, sila yung mas mahina pa sa mga unclean spirits. Mas gusto nila yung mga kaluluwa ng mga tao na kanilang pinaparumi dahil mas malakas ito bilang panakit nila sa mga biktima. So yung mga unclean spirits, mas mataas sila sa kapangyarihan ng mga demons. So itong mga fallen angels, sila rin ay demons. So high ranking sila. Pero yung ibinabahagi nila sa mga mangkukulam, mas mahihina. So demons din sila, pero mas mahihina kaysa dun sa mga unclean spirits na matatawag natin. Yung demons, mas marami sila. Abot sila daan-daan. Pero mahihina sila. Mas mahihina sila sa mga unclean spirits. So, kung yung iba sa inyo, bago pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload ko. So, itong devotion of to the precious blood of Jesus Christ, ito yung nagligtas talaga sa akin. Dahil makapangyarihan to, walang nakakatalo dito sa dugo ni Jesus. I-play nyo lang din to sa work nyo or sa bahay nyo. Kapag matulog kayo, play nyo lang naman. Bumili na rin kayo nung deliverance book ni Father Sikia. Nandito na rin yung mga blessing of water. So kapag may nararamdaman kayo, kasi pati yung loob, tinitira ng mangkukulam. Ito yung loob, pinaparumi nila. So, hindi lang labas yung inaatake nila, pati rin yung loob. So, meron dito prayer para dun sa blessing of water. So, iinom tayo ngayon. Ikukwento ko na rin yung mga nakaraan. Ito nga, papakita ko sa inyo kung paano tawagin yung mga unclean spirits. Kasama na rin yung demons. Sa family, sa neighbors. Yan. Nilista ko yung pangalan niya, nakuha ko yung pangalan niya. Dahil ano siya itong mangkukulam nito, witch doctor siya. Yung bata kasi, binigyan niya ng lagnat. So, kinuha ko yung kapangyarihan nung umaatake din sa bata. So, nakukuha rin, mabisa itong prayer na nasa description. Kapag hindi nyo kilala yung umaatake din sa biktima, yun, i-pray nyo lang itong nasa description. Lalagay ko na rin. Kapag hindi nyo kilala yung mangkukulam. So, magagamit nyo yan. Kahit na kilala or hindi, matatawag nyo yung kapangyarihan niya. So, natawag natin, gamit nga yung prayer niya. Siya na yun nakait, tapos siya pa yung manghihilot doon sa bata. So, ganun yung discard nila. Kapag nagkakasakit talaga, tulad nga nito, information na pinapakita ko dito, inilalaglag nila sa witch doctor. Tataniman nila ng unclean spirits. Mas masaklap kung demonyo yung itatanim nila. So, kapag demonyo, yun, ma-hypnotize yung bata hanggang sa pagtanda niya. Para siyang sinasapian. Pero hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang ganun ang nangyayari sa kanya. So, natawag natin yung nilagay niya doon. Dahil pinasakit niya binigyan niya sakit yung bata. Tinawag natin yung attacker. Attacker doon sa bata. So, natawag natin. Magkasama na rin, naihalo ko yung unclean spirits. Dahil emergency na unclean spirits, tinawag ko muna. Tapos, sumunod noon, tinawag ko yung demons. Ang pinaka-frontliner nila, itong mga yung mga tagapagparami, mga courses attack, yung mga amulet, yung frontliner nila. Tapos sumunod, yung mga undercover witch. Ayan, mga under din sila ng witch doctor. So, grupo sila, yung witch doctor. Siya yung namimigay ng kapangyarihan sa mga mangkukulam. Kapag merong, may nakukuha siya, may namamatay, nakukuha niya yung kaluluwa. Binabahagi niya sa mga mangkukulam. Tapos yung mga mangkukulam naman, sila naman yung aatake para ilaglag dito sa witch doctor. Kasi kinakatakutan to ng mga mangkukulam. So, yun. Kasi sa kanya galing ang kapangyarihan. Dikit sila nung mga demonyo. So, itong mga under niya, yung mga mangkukulam, yung mga undercover witch, takot sa kanya. So, mga biktima rin sila. So, scammer kasi sa Satanas Ang niya ini-scam niya yung mga tao. Talagang kahit mahirap, ini-scam niya. Kahit na mayaman, ini-scam niya rin. So, walang ligtas, ni-isa-isa niya lahat. Kung sakaling napapanood mo itong video na to at may sakit ka, yan, bumili ka ng deliverance
prayer. Itong handbook ni Father Sikia. Nandito na rin yung mga magpapagaling sa'yo, yung mga prayer. Diyan. Basa-basahin mo lang. So, makakatulong sa'yo yan. Lalo na kung first timer ka, mas ramdam mo yung bisa, yung prayer dahil yung bigat ng parusa ng mangkukulam na inaatang sa'yo, ibinibigay sa'yo. Mararamdam mo, magkukulasan, mawawala. Pagka binasa mo to. Ayan, pagka ginamit mo to. Pagka first time mong ginamit. So dahil matagal na tayong gumagamit ito, so effective to. So tiwala ako sa mga prayer nito. Yung bata nagkasakit, tapos yung mga hilot yun, nakasagupaan natin. Ako, tinawag ko yung kapangyarihan niya para hindi niya masaktan yung bata, nabigyan niya ng sakit. Binalikan niya ako kinabukasan. Madaling araw na siguro yun. So, sinaksak niya ako sa panaginip kasi hindi niya ako masaktan eh. Nagpepenitensya ako eh kapag sinasaktan niya ako. Ganon, kapag pinakaayaw nila yun ng mga mangkukulam, penitensya. Ayaw nila yun. Hindi natin pinopromote yung galit at pagpatay. Dahil yung galit, pagpatay, ano yan, patibong yan ni Satanas. So, yung grupo nila, yung mga witch doctor, yan, yung mga grupo nila, yan, nilalaglag nila sa mga witch doctor. Tapos pagdating nila doon sa witch doctor, tatanungin siya ng witch doctor, papatayin na natin itong mangkulam? Siyempre, iaatang sa'yo yung pagpatay. So, ikaw naman, biktima, siyempre, hirap na hirap ka. Oo ka. Papatayin nila yung mangkukulam doon sa ibang lugar. So, ganun ang ginagawa nila. So, sila nagpapatayan din. So, kaso nga lang, damay ka. Kung biktima ka, damay ka. Tapos, oo ka na patayin yung mangkukulam. Damay ka. Yung mahuhulog ka sa patibong nila. Sa galit. Tapos, kamatayan. Yan. Mahuhulog ka sa patibong nila. Ganun yung patibong nila. So, kaya, kada lugar, meron nito, may grupo nito. May grupo sila ng mga mangkukulam itong grupo ni Satanas. Mga demonyong kapre, demonyong tikbalang yan. Demonyong duwende, diwata, yan. Yung ganting aswang, yan. Grupo-grupo yan. So kapag nagpunta ka sa lugar na yun, mahuhuli niya yung mangkukulam, tapos papatayin niya. So iniiwasan natin yun. So sa umpisa pa lang, iwasan natin yung galit, kalibugan, dahil patibong yan sa Satanas. Lagi natin lalagay yung puso natin doon sa awa at pag-ibig. Dahil nag-ano tayo na kukonsult tayo kay Jesus palagi eh. Siya yung gabay natin. Siya yung magiging liwanag doon sa loob ng katawan natin. So, magpapalakas ka rin ng memory mo, rosary ka. Lalo na yung Latin version. Hail Mary, Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu mulieribus. Yun, kakabisadoy mo sa isip mo yun. Palagi, para yung isip mo. Yun, lumakas yung memory mo. Laban doon sa mangkukulam. Kasi, sila nagmamind control sila. Parang, ginagamit nila yung isip mo para sumuko ka na. Oo, ganun. Ganun ang ginagawa nila. Kaya yung iba, sumusuko na. Nalalaglag sila dito sa witch doctor. Lalaglag. Suko na sila eh. Paggamot sila sa witch doctor. Yun din, tataniman sila doon pang magnet. Tapos sasabihin sa kanila, 15 days mamatay. Tapos makukuha nila yung kaluluwa ng biktima. So kapag malakas-lakas ka pa naman, kasi nagpunta ka sa witch doctor, yun, masasapian ka ng unclean spirits. Kung malala, demonyo ang sasapi sa'yo. Dahil meron silang, yung iba sa kanila may kapangyarihang demonyo, yung iba sa kanila may kapangyarihang unclean spirits. So, depende kung anong ilalagay sa'yo, kung demonyo or unclean spirits. Yun, kapag nalagyan ka nun, sa pag-uwi mo sa bahay, ipi-play mo na yung rosary. Meron na magsasalita sa ulo mo. Bawal yan. Yan. Hindi mo talagang matitigila ka. May nagsasalita sa ulo mo. Bawal. Yan, ganun. Ganun sila. Yung mga papalinis sa katawan natin. Papalinis to sa katawan. Yung dugo ni Jesus. So, ipi-play mo yan. Lalo na kapag malubaw yung karamdaman mo. Then, kapag na-damage na, ayun ang problema. Kasi na-damage na physical. Tapos, sa umpisa, spiritual pa lang. So kapag lumala, is physical na. So pupunta ka na sa doktor
Yung mangkukulam, yung witch doctor, yung witch doctor, yan. Nakikita ko siya eh. Kinukulam niya ako. Natawa na ko siya kasi nakakatawa yung ginagawa niya eh. Kukulamin niya ako, tapos may sakit ka na. Ganon. Kinukulam mo ako eh. So, magkakasakit talaga, kinukulam mo. So, sa doktor naman, wala naman trace, wala naman nakita. So, ganon sila, mga mangkukulam. So, ilalaglag ka sa ospital. So, kung hindi ka nila mailaglag sa witch doctor, hindi ka magpagamot sa witch doctor, ilalaglag ka sa ospital. Base sa experience ko, yung mga na ospital, mga kinulam nila na ospital, matatanda, nakisama sa kanila. Matanda, 2. Matanda na yun age, 60 plus na yun. Binigyan pa rin nila ng sakit. So, nakisama sa kanila yun. Pero yung pagtanda, witch doctor din ang pumatay. So, pagdating sa binigyan ng sakit. Pagdating sa ospital, yun, tinurukan ng overdose, ma-overdose sila. Yun, patay sila. Kasi hindi matrace yung sakit eh. Yun nga. Tapos sasabayan pa pagdating niya dun sa ospital, sasabayan pa ng mangkukulam, bibigyan ng sakit. Meron din ako na experience kasi nagme-meditate din ako. Mini-meditate ko rin yung mga taong may sakit. Kung saan yung parte na may sakit. So, yung nakikita ko may usok. Yun nga, usok. Tinataniman ang clean spirits. Yun. Kapag malakas pa yung biktima, yung ang clean spirits. Kasi yung ang clean spirits mas malakas sa demonyo. So, ang panakit nila, ang clean spirits. Uhaw na uhaw yan. So, black na black sila. Electron na lang sila. So, ito. Yan. Electron na lang sila. Hindi tulad dun sa katawan natin kapag nag-aayon, malaki yung electron natin. Tapos, may proton tayo, may neutron tayo. So, yun. Yan, mini-meditate ko rin yung may sakit. Yun. Lagyan sakit yung tiyan, lagyan sakit yung puso, yun. Lalo na yung nakaraan. Nalagyan niya ng itim yung puso ng biktima. Kasi sila rin nagpapatayan, yung mga kamag-anak nila, kamag-anak mangkukulam. Papatayin ng witch doctor, papadalahan ng Ayun nga, dahil takot na takot sila sa witch doctor. Under sila ng witch doctor, yung mga mangkukulam. Itong witch doctor, under nila itong mga mangkukulam. Kasi galing sa kanilang kapangyarihan. So, takot to. So, wala silang masabi dito. So, yun. Kasi nga, nakikita ko sila eh. Nakikita ko yung ginagawa nila. Kaya alam ko itong mga ginagawa nila. Takot na takot sila. Itong mga undercover witch. Kasi galing dito yung kapangyarihan. Tapos siya rin nagbigay. Tapos siya rin nag-udyok. Ganun. Tapos siya rin ang pumatay ng pagtanda. Pinatay niya rin. Yun nga, yung pagkapatay doon, nagpatugtog ako ng St. Benedict habang may burol. Yun, may burol. Nilagyan ko ng ito. Doon sa malapit, doon sa may bubungan namin, nilagay ko doon. Kasi malapit lang din sa amin yung burol eh. So nakuha ko yung kaluluwa nung kamag-anak ng mangkukulam, pinatay nila. So sila rin, kawawa lang din sila, biktima rin sila. Sila rin nagpapatayan. So wala silang magagawa. Talagang no choice na sila. Talagang give up na sila. So yung kung makikita mo to, give up na to mga to. So, kailangan mag-grocery ka talaga para sa kanila. Kawawa sila. Nakakaiyak. Lalo na kung malalaman mo yung kapangyarihan ng witch doctor. Kung bakit sila, yun nga, mga unclean spirits. Meron pang mas malalim eh. Na talagang nakakaiyak. Yan ang ginagamit nila. Sa panggagamot, yun. Napakalungkot. So, hindi ko babanggitin sa video ito dahil napakalungkot. So, meron ako natawag na gano'n sa witch doctor. Yan, pagkatawag ko. Well, naglapitan yung witch doctor. Inuudyo ka na ako, manggamot daw ako. Pati rin yung natawag ko. Kasi may nagtaturo doon. Sabi, manggamot daw ako. Na gano'n. Ano manggamot? Yung maging witch doctor din. Gano'n. So, gano'n. Gano'n diskarte nila. Yung mga ibang witch doctor,
biktima rin ng witch doctor. Ganun. So tayo, para mapagaling natin yung biktima, tinatawag natin. Yan, tinatawag natin. Tapos binibigyan natin ng remedy. Yan, yung mga grounding bed. Yan, ganyan. Mga remedy. Dahil tinutukoy dito mga electron. So, yan. Science eh. Ginagamitan natin ng science. Yun nga yung kapangyarihan ng mangkukulam. Yung iba sa kanila, kapangyarihan nila ang cleanse lang. Yung iba, may kapangyarihan din sila na demons. Galing sa fallen angel niya. Binahagian sila. So kapag natawag niyo yung unclean spirits, maaaring umatake pa siya. May demons pa siyang natitira. Tinatawag natin din yan. Pero mahina na yun, yung mga demons. Sobrang hina. Pero pagka natawag niyo, sobrang dami. Yan. Kasi mahina, sobrang hina. Mahina pa sa mga class. Mas gusto nila ng mga mangkukulam, mga witch doctor. Mga kaluluwa ng mga tao, mas malakas. Kaya ganun, sobrang saklap, di ba? Tapos, ang gusto kasi ng mga witch doctor, yung makuha yung, yung loob mo, makuha yung takot mo, matakot ka sa kanila. Yan, kung matakot sa kanila. Sabi nga sa Bible huwag mo ibibigay sa baboy yung perlas, dahil yuyurakan nila. Yan, ganun, niyuyurakan nila Yuyurakan nila, tapos harap-harapan sasabihin sa'yo, demonyong kapre, demonyong tikbalang, demonyong duwende, di ba? Tayo nagpagaling sa'yo. Yan. Niyuyurakan nila yung tiwala mo, yung respeto, yung takot mo sa kanila. Yan, yuyurakan nila yan. Tapos, sisirain nila yung glory to God. So, anti-glory sila. Sisirain nila. So, hindi mo naman sabi, God is great. Ayaw nila yung God is great. Yan. Sobrang saklap din. Ayun nga, nakikita ko sila Kaya binabalik-balikan ako ng witch doctor. So, alam ko to. Tapos, yung takot ng mangkukulam na binahagian niya na, sobrang takot nila. Ba't hindi pinatay yung kamag-anak mo ng witch doctor? Kasi nga, nakikita ko sila Yun, takot sila hindi sila nagsasalita. Sobrang takot nila sa witch doctor. Consult mo yung damdamin mo. Palagi, para Mas lalagay mo sa awa palagi. Nakakaawa rin sila So yun nga, pinapasa rin nila. Bibitawan talaga nila yung biktima. Lalo na doon sa pinanggaling ko sa trabaho ko. Meron doon, ganito rin yung grupo nila. May witch doctor din. Pinupush ng witch doctor yung mga mangkukulam na trabador. Oo, para kulamin yung katrabaho niya. Yun. Matitrace mo talaga Galing sa witch doctor. So yun, takot na takot sila sa witch doctor. Yan, witch doctor. Kasi ito mga to, suko na sila. Papatayin nila ako, suko na sila mga undercover. Yun nga, sa trabaho ko. Suko na sila So ang nangyari, yung witch doctor ang humarap sa akin. Pagkarap sa akin ng witch doctor, nagpenitensya ako. Narinig ko siya maaray siya. Sabi niya, saan mo natutunan? Para makatakas ka sa sakit na sa kamay nila. Kasi papatayin ka nila Magpenitensya ka. Tapos sundan mo ng na rosary. Rosary na agad. Pag kaya mo, tapos sunod-sunod na yun, makakaya mo na yung sakit. Mag-iingat ka na maparumi ka sa salita. Dahil yung salita, galing yan sa angel, yung salita. So, mataas ang rango mo. Mataas ang rango. Sa umpisa pa lang, mataas na ang rango mo kasi galing sa angel yung salita mo. Pinaparumi nila yung salita mo. Hinahawaan nila ng mga mura. Ito nga. Yun, hihina ka. Yun. So kailangan, ingatan mo magsalita ng masasama. Mga mura, mga curses yun. Bababa rango mo Bababa rango mo sa mangkukulam. Yan, ganun. So iwasan mo yun. Para kapag tumawag ka, susunod yun. Mataas ang rango mo Iniingatan mo yung salita mo. Yan, ganun. Kasi galing sa Diyos ang salita. Bumaba yan, nasa Bible yan. Bumaba yan, galing sa langit. Saka sila nagpagsalita ng mga iba-ibang lingwahe. So, iingatan mo yun, yung salita. So, kung may mga curses ka, mga emotion, bad emotion, negative emotion, so alisin mo yun. Ginagamit nila yun laban sa'yo. Lalo na kapag ka yung mga pinapatay nila. Yun, pinapasok nila ng bad emotions. Tinitrigger nila. Yung mga tinataniman nila ng mga bad emotions. Para kapag ka nagkasakit, yun, nagsasalita ng masasama. Tapos hanggang sa mamatay na yung yung ganun ang ginagawa. Paparumihin mo na yung salita para kapag ka sinaktan nila,
matitigok na, nagsasalita na yun ng masasama. So pagka natigok ka lang, mapupunta sa kanila yung yung kaluluwa ng tao. So ganun sila. So kailangan, halimbawa napapanood mo itong video nito, pinarumi ka nila. Pinarumi ka nila salita para masaktan ka nila. Halimbawa, napapanood mo itong video nito tapos may sakit ka, yun, pinarumi ka nila sa salita para masaktan ka nila. Para pagka paralyze ka na, magsasalita ka ng masama, tapos saka kanila papadalhan ng mga demonyo. Yung mga demonyo, demons, ano yan, mahina yan sa uncleansed. Kaso nga lang kapag mahina ka na, kapag paralyzed ka na, tapos mahina ka na, ayun ang pinapadala ng mga demons. So ayun yung pinaka-favorite nilang atake, mga uncleansed spirits. Sila yung pinaka-unang attack. Second attack, nyari, paralyzed ka na. Second attack doon, mga demons na. Ayun na, saklap, di ba? So, linisin mo yung salita mo, linisin mo yung sarili mo. Yun, maglinis ka, mag-rosary ka. Ito, kahit play mo lang. Di ba, hindi ka iba religion mo. Mag-ano ka lang. Panoorin mo sa YouTube. So, mag-isip-isip ka na rin. Dahil pinipitas nila yung mga Catholic, pinipitas nila. Para mawala sa hindi maging Catholic, hindi maging Kristiyano. Yan, pinipitas nila. Tapos kapag yan hindi na Kristiyano, gagawin nilang tagahawa. Tapos, pagtanda, sila rin papatay. Yun. Pagtanda niya, hindi na siya binigyan na siya ng sakit. Wala na siya matakbuhan. Hindi na siya makatakbo sa simbahan. Hindi na siya makatakbo sa mga pare. Hindi na siya makatakbo sa mga exorcist. Yan. Hindi rin siya makatakbo sa witch doctor dahil kilala niya yung mga witch doctor. Tapos yun nga, yung penitensya, yun, nasa Bible yun eh. Dadagukan mo sarili mo kapag nagkasali ka. Yun, dadagukan mo. Yung awa, ilalagay mo rin sa puso mo habang dinadagukan mo sarili. Kasi, maawa ang Diyos sa iyo eh. Kapag penitensya ka, tinatanggap mo na pinagsisisihan mo yung mga kasalanan mo. Yan, pagsisihan mo. Habang nagpe-penitensya ka, pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. So, habang nagpe-penitensya ka, yun, bibitawan ka lang ng mangkukulam. Lalo kung matanda, mahina, yung mangkukulam. Bibitawan niya na yun. Kinabukasan, magaling ka na. Tapos balik ka na, mag-rosary ka na. Tapos maglinis ka na, magsalita. Tapos magbagong buhay ka na. Yan, ganyan. Maging Katolik ka na rin. Lalo na mag-World War III. Yan. Balik ka na. Mag-ano ka na. Kung dati, atheist ka. Balik ka na, mag-Catholic ka na. Kristiyano ka. Kasi mag-World War III na eh. Hinahandaan na nila eh. Yung malaking patayan. Yan, parurumihin mo na nila yung mga tao at sa buong Pilipinas. Tapos saka ilalaglag yung mga bomba. So, ganun yung plano ni Satanas. Kaya ito nga yung purpose ng video ito, kaya ako ginagawa. Dahil malapit na yung World War III. So, magbalik loob ka na. At baguhin mo na yung pananaw mo. Yung una, iwanan mo na yung mga kasalanan mo. Talikuran mo. Balikan na kay Jesus. Console mo si Jesus. Gagabayan niya kanya palagi. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pababayaan. Lagi mong iingatan yung salita mo. Iingatan mo dahil galing sa angel yan, galing sa Diyos yan, yung salita. So mag-iingat ka pag nagsalita ka. Mas mataas ang rango mo eh pagka nag-iingat ka sa yan. Sinusunod eh. Pag nagsalita, nag-utos ka, I'm commanding all the... Yan, sumusunod sila. So kasi yung mga, ito nga, sa grupo, yung mga mangkukulam, itong mga undercover witch, pinipressure lang sila para magawa nila yung mangkukulam. So yung kung may nangkukulam sa'yo, so patawarin mo. Kasi pagka kinukulam ako, may kumukulam lahat. Nasa estado sila ng galit. Galit ako, ba't ako nagalit? Galit na galit sa'yo. Iniiwasan ko. So, kaya ako na sila nakikilala. Nakikilala ko sila kasi nararamdaman ko yung damdamin nila. Mahal din nila yung mga anak nila, mahal din nila yung asawa nila. Para makatakas ka, penitensya. Tapos, magpakalinis ka sa salita. Linisin mo rin katawan mo. Bili ka rin ito. Makatulong talaga sa'yo. Lalo na first timer mo. Paramdaman mo, magkukulasan yung mga kung ilan ba. Kung binigyan ka ng 5 unclean spirits, mga demon, magkukulasan. Mararamdaman mo eh. Ganun yung sa katawan mo eh. Parang may hinuhugot eh. Parang may tumatakas eh. Yan nga. Yan, ganun. Dahil sila, yung mga grupo ni Satanas, itong mga mangkukula, bawal ipakita na mahina sila. Lagi silang galit. May sigaw sila. So, huwag ka matatakot. Kasi gumagamit sila ng unclean spirits eh, sa amulet nila, mga game. So, meron silang supporter sasabi sa'yo, tapos magugulat ka, matakot ka na.
Kasi kung naman magkakaroon ka ng kaisipan na baka patayin ako nun, baka patayin ako. Hindi. Unclean spirits yun nag-iisip. Huwag mo hayaan yung unclean spirits mag-isip para sa'yo. So, ikaw mag-isip para sa sarili mo. Laging dapat yung in favor yung paniniwala mo. Sa paniniwala mo, favor palagi. Sa faith mo, pati sa pamilya mo, sa sarili mo. At tatawagin na natin yung mga, yun nga yung nagbigay ng sakit doon sa bata. Binigyan niya ng lagnat eh. So ako naman yung sinaktan niya. Nakuha ko yung unclean spirits, yung demons sa kanya. So hindi natin siya kilala. Ginamitan natin siya ng mga prayer para doon sa hindi kilalang mangkukulam. So itong mga to, by order sila kung merong pinag-uutos yung demonyo. Yan. Na sumusunod lang din sila. So, itong mga, biktima rin sila. So, mababait din mga to, yung mga witch doctor, mga mangkukulam. By order lang sila. So, sumusunod lang din sila sa utos. Yun nga lang, utos ng demonyo. Mga evil spirits. Yan ang problema. Ginagamit sila. Na-trace natin yung pangalan niya, nakuha natin yung pangalan niya. Tapos, kukunin na rin, nilista ko na rin yung family. Ilagay yung family. Tapos friends. Kasi witch doctor to, maaaring dito sa grupo nila. Binigyan niya na rin mga kaibigan niya, mga kumari niya. Kaya manduruga sila eh. Sila rin, nagtatakutan, tinatakot nila mga kapitbahay nila. Gano'n. Nandito na rin, neighbors, sa workmates, kung meron ba siyang katrabaho. Mabisa itong prayer na to. So, simulan na natin. Tawagin natin yung kapangyarihan. Hindi lang sa kanya, pati na rin doon sa family niya. Neighbors, friends, at workmates. Yan. Tawagin natin lahat. Para wala na siya mapagkunan na kapangyarihan. So, ganun. Kung may nangkukulam sa inyo, na na-detect nyo na yung kanyang, kung sino yung nangkukulam sa inyo, ay kukonsol nyo si Jesus. Tapos lalagay niyo sa awa palagi yung puso niyo palagi sa awa. Kasi nakakaawa rin sila. So, bago ko tawagin, alam na nila, ito, tulad nito, alam nila itong ginagawa ko. Na nakakonekta na sila sa akin. Bago ko sila tawagin, connected na sila. So, nung mga nakaraan, meron mang kukulam din. Matagal lang mang kukulam doon. Medyo bata-bata pa ako. So, tinawag ko rin. So, kumonekta muna siya sa akin. Sabi niya, wag ko daw tawagin. Kasi nga, ginagamit niya daw sa kabuhayan niya yung pangkukulam. So, kung di siya nang kulam, yun. Di siya mabubuhay, parang ganon. Hindi pwede yun. Yung kakalala ko nga, na-paralyze siya eh. Walang kabuhayan. Di siya nakatulong sa mga anak niya. O paano naman yun? Sana sa awa ng Diyos, matawag natin lahat. Para hindi na sila makapanakit. At, makapampinsala pa ng iba. So, pag ganito, mga witch doctor, namiminsala, ang tinatawag ko. Lalo na pagka mangkukulam, tinatawag ko rin. Yung mga ibang mangkukulam, takot talaga sila sa witch doctor. So, yung ibang nakilala ko lang sa isang lugar, sa pinuntahan ko, sa mall, ganyan. Marami. Mangkukulam pala. Ayun, kinulam na ako. Pag-uwi ko sa bahay, kinulam na ako. Pinasakit ko. So kapag nalagpasan nyo na to, itong mga mangkukulam, yan. Ang pinaka-boss, witch doctor, yan. Magkakaharap kayo ng witch doctor. Pinapauna muna yung mga undercover witch, yan. Tapos ilalaglag sa witch doctor. Tapos kapag hindi kaya ng undercover witch, lilitaw na tong double agent witch. Yung witch doctor. Nalilitaw na siya. Yan nga, nangyari sa akin. Unti-unti naglilitawan yung mga mangkukulam eh. Yung mga mahihina muna. Tapos palakas ng palakas. Yan, may level din sila. Hanggang sa mapadpad na ako doon sa pinaka-boss nila. Kasi may binigyan ng kapangyarihan ng mga demons. Binigyan ng kapangyarihan ng mga fallen angel na demons. So, tatawagin natin yun. Demons. So kapag nagkaharap kayo ng mga witch doctor, natalo nyo na itong mga mangkukulam. Yan. Maaring maharap nyo rin yung mga witch doctor. Meron silang may demons. May demons sila.
So mas mahina yan, pero mas marami sa mga unclean spirits kapag natawag nyo. Yan, let's go. Manalangin tayo. Tawagin natin yung sa witch doctor sa ibang lugar. So yan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits, all spirits, victim spirits, rebel spirits, captive spirits that are in the hands of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. So natawag na natin to hindi pa natin siya kilala, natawag natin kapangyarihan. Ako yung sinaktan. So inuulit lang natin, natawagin natin. Tapos tawagin ulit natin yung demons. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the demons in the hands of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, natawag na natin sa witch doctor. Hindi ko na ito binihilang dahil pagka-demons, marami, sobrang dami. Umabot ng daan-daan. So, tawagin naman natin yung sa family niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits, all spirits, victim spirits, rebel spirits, captive spirits that are in the hands of the family of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan. Sunod naman, tawagin natin yung kaibigan niya, friends. Maring may pinamahigian na rin siya ng mga unclean spirits doon sa mga kumare niya or mga kaibigan niya. Ganun. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits. May nakalimutan ako. Yung demons pala doon sa family. Tawagin ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the demons in the hands of the family of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan. After nito, friends, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits, all spirits, victim spirits, rebel spirits, captive spirits that are in the hands of the friends of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next naman yung demons. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the demons in the hands of the friends of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next naman, tawagin naman natin sa mga kapitbahay niya. Maring pinamahagi niya na rin mga kapitbahay niya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits, all spirits, victim spirits, rebel spirits, captive spirits that are in the hands of the neighbors of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tatawagin naman natin yung mga demons. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the demons in the hands of the neighbors of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So tatawagin naman natin yung katrabaho niya, workmates. Maring nakapagtrabaho to, naituro niya sa mga katrabaho niya, workmates niya. Ganun. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
In the mighty name of Jesus, I'm calling all the evil spirits, all the spirits, victim spirits, rebel spirits that are in the hands of the workmates of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tawagin naman natin yung mga demons. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I'm calling all the demons in the hands of the workmates of. I'm commanding you all in the mighty name of Jesus to go straight to the foot of the cross now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So yun, natawag na natin. Yung bilang, hindi ko na nasubaybayan. Dahil demons, saka unclean spirits. Yung unclean spirits, madali lang silang bilang. Pero itong mga demons, sobrang dami nila. Daan-daan sila. So, pero yung mga demons, mahihina sila. Mahina pa sila sa mga unclean. So, yung mga mangkukulam, mas gusto nila yung mga unclean spirits na maging kapangyarihan nila. So, gano'n. So, tawag na natin. Ito naman, ito yung, yung crucifix na ginamit ko. Doon sa shorts, sa video shorts na ginawa ko. So, sa tuwing may, ito, ang laman nito, 45 unclean spirits. Ang prayer kasi nung nandun sa video shorts ko, unclean spirits, tinatawag ko. So, yun, nandito, 45, naka-45 tayo. Hindi alam ng mga tao na tinataniman sila ng mga, ng mga unclean spirits. Kasi yung unclean spirits, mag-iisip yun. Yung isip niya, pinapasok niya doon sa isip ng sinasapian niya. Tapos, pagka ayaw niya, bawal yun. Bawal yun. Ganon. Hindi makakilos yung yung biktima. Halimbawa, ipi-play niya lang yung rosary. Titigas yung katawan niya, nahihirapan siya. Parang may pumipigil sa kanya. So, ganon yung mga unclean spirits. Nagma-mind control sila. Yung fallen angel, demons din sila. Yung kapangyarihan nila, mga mahihinang demons. Yun nga, mas mahina pa sa mga tao. Mahina naman sila, mga 50 volts. 50 volts tayo yung mga tao eh. Kaya ginagamit lang din yung mga biktima, mga witch doctor, mga mangkukulam. Ganyan. Nagagamit lang sila. So, nilalaban sila sa mga mabubuti. So, ang kalaban talaga ng Diyos, ito mga simula dito sa Higanting Aswang. Ayan, mga demonyo. Yan. Nakakalaban sila. Lalo to sa Satanas. Scammer to sa Satanas eh. I-scam niya yung mga biktima niya. So sila, give up na sila. Surrender na itong mga to. Mga witch doctor, mga mangkukulam. Surrender na sila. Kawawa sila. Kumbaga, sunod na lang sila sa utos. Kung may kukulamin, ganyan. So ikaw naman, bilang bilang Kristiyano, mag-rosary ka para sa kanila. Dahil ililigtas mo sila, i-neutralize mo eh. Yung ayun ang purpose eh. So, iligtas mo sila. Dahil, imagine, yung kapangyarihan nila ang cleanse. So, imaginein mo yung mga nandun, nahawak nila. So, kunin mo yun, yung mga kapangyarihan nila. Kasi bihag yun eh. Ang purpose mo talaga, huwag kang mahiya na mag-rosary. Mag-rosary ka lang, tuloy mo lang. Sa isip mo, lagyan mo ng rosary yung isip mo. Iilaw yung isip mo eh. Tapos lalakas ka. So nagayon na tayo. Mula pagkagising. Pagkagising ko kasi, yun nga, itong mangkukulam, witch doctor, sinaksak niya ako sa panaginip. So hindi ako nagmamalaki para sa sarili ko. Nilinis tayo ng dugo ni Jesus. So salamat kay Jesus Christ. Dahil sa dugo niya, dun sa pasakit na pagkakapako niya sa krus. Dahil sa Kanya, kaya tayo maliligtas. Dahil sa dugo niya. Salamat sa Diyos at nakasurvive. Nakasurvive ako sa fasting. Mahirap din mag-fasting. Yun nga. Ayaw nila sa taong nagpa-fasting. Dahil malakas yung kapangyarihan. Yung iba rin, nag-amulet sa katawan. Huwag daw tawagin yung nasa katawan niya. Dahil ginagamit niya doon sa pagtatrabaho. Hindi, tatawagin ko na yan. Kasi papahinga na sila. Hindi naman sa'yo yan. Oo. Hindi naman sila yan. Pahinga na sila. Kasi mag-World War III. Pagka patayin, di damay sila. Kung namatay ka. So at least, may lipat natin sila sa dagat. So magta-transfer na tayo ng mga unclean spirits na inilagay natin sa
ating mga crucifix. So meron akong 3 crucifix dito na pinaglagyan sa kanila. So ito hindi ko na nabilang dahil yung iba dito napaghalo ko na, kasama na dito yung mga demonyo. Meron din ako dito isa yung ito ang laman nito mga unclean spirits. Sa sa video show. So sasama na rin natin to. So magagamit natin ito ulit. Dahil ang laman nito unclean spirits lang, lahi ng mga tao lang. So napatugtugan na rin natin sila ng Saint Benedict prayer para doon sa mga aswang para mahiwalay yung mga lahi nila. Tapos napatugtugan na rin natin ng rosary ng Precious Blood of Jesus Christ. Devotion to the Precious Blood of Jesus Christ para malinis sila. Ayan. Then etong 3 na nalagyan ko ng mga demonyo. So tatakpan natin. Saselyuhan natin sila. At itatapon na natin sila sa dagat dahil hindi na natin sila magagamit. Pababayaan na natin dyan yung mga demonyo dyan sa crucifix. Yung mga unclean spirits lang yung matatransfer natin. So ihagis lang natin to. Tapos pababayaan na natin dun yung crucifix. Ito naman, ilulubog lang natin sa dagat. Tapos magagamit natin yung crucifix ulit pagbalik natin dito sa So, mamaya-maya babiyahin na ako papuntang dagat. Then, tatakpan ko lang to. Bumili ako ng marine epoxy. Bumili ako ng marine epoxy. Dahil tatakpan ko tong yan, 3 crucifix na naglalaman ng mga unclean spirits kasama na rin mga demon. So, ikakat ko lang, tapos pakita ko sa inyo kung natapos ko na, natakpan ko na sila, naselyuhan ko na sila. So, ito na siya. Naselyuhan na natin. Gamit yung marine epoxy. Mahirap siya selyuhan gamit yung marine epoxy. So, gumamit tayo ng supot para doon natin sila ilalagay para madali natin silang maiselyuhan. Siniselyuhan natin. Meron ako nito 3. 3 sila sinelyuhan ko. So, 3. Dahil napaghalo-halo ko yung mga unclean spirits, yung lahi ng mga tao, dun sa mga demons. So, tinawag ko dito sa 3 cross na to, yung unclean spirits at mga demons. So, yung mga demons, marami sila, daan-daan sila. Pero, mas mahihina sila sa mga unclean spirits. Yun nga, mamaya-maya lang ay babiyahin na natin to kapag tumigas na. Medyo malambot pa siya. Kakaselyo lang natin So mamaya-maya babiyahin na tayo para ihagis naman natin ito sa dagat. So yung prayer na pag-transfer sa kanila, sa mga unclean spirits, ay yun yung babanggitin natin. Pero yung mga demons, pababayaan lang natin dito sa crucifix. Hayaan lang natin silang manatili. Tinawag natin yung mga family, mga neighbors yun. Lahat natin. Hanggang sa mawala yung mga kapangyarihan nila. So wala na silang pampanakit. Ang pampanakit na lang nila yung higanting aswang, yung evil spirit. So kapag ibabiyahin nyo to at madadaanan nyo yung mga yung taong may alam or taong nag-aagimat or mangkukulam, alam niya yung laman nito. So kapag napadaan kayo, tulad nung karanasan ko, napapadaan ako sa taong may anting-anting sa katawan, may agimat, or may nakatanim sa kanyang katawan. So alam niya yung dala-dala ko. So yun, nagsasabi siya, ang dami niya na. Nagsasabi siyang ganun habang dumadaan ako. Yung iba naman, kapag dala-dala ko yung crucifix, ay yung nag-aagimat na madadaanan ko, yung naririnig ko, akin na lang yan, ganun, hinihingi. So, hindi naman sa kanila to. So, kailangan na nila magpahinga dahil tao rin sila tulad natin. So, pagpapahingayin na natin sila para hindi na sila maubuso o magamit bilang kapangyarihan ng mga mangkukulam or magamit ng mga nag-aanting-anting or nag-aagimat. Thank you guys for watching and see you again in my next video.